Hagay, Kabanata 2. Nang ikapitong buwan, ng 21 araw ng buwan, dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Hagay, na propeta, na nagsasabi, Salitain mo ngayon kay Zorobabel, na anak ni Shealtiel, na gobernador sa Huda, at kay Josue, na anak ni Josadak, na pangulong saserdote, at sa nalabi sa bayan, na sabihin mo, Sino ang nananatili sa inyo na nakakita sa bahay na ito sa kanyang dating kaluwalhatian? At paanong nakikita ninyo ngayon? Hindi baga sa inyo mga mata ay parang wala? Gayunmay, magpakalakas ka ngayon, O Zorobabel, sabi ng Panginoon, at magpakalakas ka, O Josue, na anak ni Josadak, na pangulong saserdote, at magpakalakas kayo, kayong buong bayan sa lupain, sabi ng Panginoon, at kayo'y magsigawa, sapagkat ako'y sumasa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ayon sa salita na aking itinipan sa inyo, nang kayo'y magsilabas sa Ehipto, at ang aking espiritu ay nanahan sa inyo. Huwag kayong mga takot, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, minsan na lamang, sandaling panahon, at aking uugain ang langit, at ang lupa, at ang dagat, at ang tuyong lupa, at aking uugain ang lahat na bansa, at darating ang mga bagay na nais ng lahat na bansa, at aking pupunuin ang bahay na ito ng kaluwalhatian, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang pilak ay akin, at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang huling kaluwalhatian ng bahay na ito ay magiging lalong dakila kaysa dati, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At sa dakong ito ay magbibigay ako ng kapayapaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng 24 ng 9 na buwan, ng 2 taon ni Dario. Dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Hagay, na propeta, na nagsasabi, Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Mangagtanong kayo ngayon sa mga saserdote ng tungkol sa kautusan, na mangagsabi, Kung ang isang tao ay may dala sa kanyang kandungan na banal na karne, at magsagi ng kanyang laylayan ang tinapay, o ulam, o alak, o langis, o anumang pagkain, magiging banal pa baga? At ang mga saserdote ay nagsisagot, at nangagsabi, Hindi. Nang magkagayoy, sinabi ni Hagay, Kung ang sinumang marumi dahil sa bangkay ay masagi ang anuman sa mga ito, magiging marumi baga? At ang mga saserdote ay nagsisagot at nangagsabi, magiging marumi. Nang magkagayoy, sumagot si Hagay at nagsabi, Gayon nga ang bayang ito, at gayon ang bansang ito sa harap ko, sabi ng Panginoon. At gayon ang bawat gawa ng kanilang mga kamay, at ang kanilang inihahandog doon ay marumi. At ngayoy isinasamo ko sa inyo
na inyong gunitain mula sa araw na ito at sa nakaraan, bago ang bato ay mapatong sa kapwa bato sa templo ng Panginoon. Nang buong panahong yaon, pagka ang isa ay lumalapit sa isang bunton ng 20 takal, may 10 lamang. Pagka ang isa ay lumalapit sa pigaan ng alak upang kumuha ng 50 sisidlan, may 20 lamang. Sinalot ko kayo ng pagkalanta at ng amag at ng graniso sa lahat ng gawa ng inyong mga kamay. Gayunmay, hindi kayo nanumbalik sa akin. Sabi ng Panginoon, isinasamo ko nga sa inyo na kayo'y magdili-dili mula sa araw na ito at sa nakaraan. Mula ng 24 na araw ng 9 na buwan, mula ng araw na ang tatagambaon ng templo ng Panginoon ay ilagay. Gunitain ninyo. May binhi pa baga sa kamalig? Oo. Ang puno ng ubas, at ang puno ng igos, at ang granada, at ang puno ng ulibo ay hindi nagbunga. Mula sa araw na ito ay pagpapalain ko kayo. At ang salita ng Panginoon ay dumating na ikalawa kay Hagay ng 24 na araw ng buwan, na nagsasabi, salitain mo kay Zorobabel na gobernador sa Huda, na iyong sabihin, aking uugayin ang langit at ang lupa, at aking guguluhin ang luklukan ng mga kaharian, at aking gigibain ang lakas ng mga kaharian ng mga bansa, at aking guguluhin ang mga karo, at yaong nagsisisakay sa mga yaon, at ang mga kabayo, at ang mga sakay ng mga yaon ay mga huhulog, ang bawat isay sa pamamagitan ng tabak ng kanyang kapatid. Sa araw na yaon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kita'y kukunin, O Zorobabel, na aking lingkod, na anak ni Shealtiel, sabi ng Panginoon, at gagawin kitang pinakapanatak, sapagkat pinili kita, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.